Praise God, magandang tanghali po sa ating lahat mga kababayan, mga kamananampalataya sa Panginoon. Kumusta na po kayo dyan? Pinagpala pong tanghali sa ating lahat. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na buhay magpakailanman. Marami pong salamat sa pagkakataong ito at nais ko lang pong i-share sa inyo ang salita ng Panginoon. Muli, ang i-share ko po sa inyo mga kapatid ay marami po kasing nagsasabi na yung daw pagsamba ay yung rebulto daw ay pwede po yun. Kasi marami pong sumasamba na kaharap po nila yung rebulto. Nanalangin po sila na kay Maria, kay Jesus na rebulto. Tapos may malaki pa. Meron pa pong itim na Nazareno, yung maitim po. Pero gaano nga ba katotoo yung mga haka-hakang ito? Totoo ba ito o hindi? Ang Bible po ay hindi nagsisinungaling. Hindi, kahit kailan po, hindi po tayo inililigaw ng Bible. Nagsasabi po ito ng totoo. Sabi nga po ng kabilang side ng verses, pwede po tayo maghahanda, mangarap po tayo, mag-aral po tayo ng mabuti para sa kinabukasan, pero lagi po natin tandaan, ang Diyos lamang ang pinakahuling desisyon. Ngayon, maliwanag po na kung iwanan po natin ang Diyos, hindi po tayo magtatagumpay, sapagkat ang sabi ng 1 Corinthians 15:57, na ang Diyos lang po yung pwedeng magbigay ng tagumpay. 2 Chronicles chapter 25 verse 8, ang Diyos lang yung pwedeng magbibigay ng tagumpay. Sabi po ng Jeremiah 29:11, batid po ng Diyos ang kinabukasan mo. Amen? Kinabukasan ko, kinabukasan mo po, batid po ng Lord yan. Siya lang po ang nakakaalam. Wala naman pong taong lumabas sa digdig na ito na may dala ng susi ng bahay, dala ng susi ng kotse. Wala naman pong lumabas na ganun. Lumabas po tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang na wala po tayo. Hubad po, pinutol pa po yung ating pusod dahil po mahaba, nakadikit sa bituka ng ating magulang. Kaya ang Diyos lang po maliwanag, ang Diyos lang po ang pwedeng sanggunian, ang Diyos lang po ang pwedeng lapitan, at ang Diyos lang po ang makakatulong sa atin sa lahat po ng pagkakataon. Amen. Praise God. So, itong maiksi pong salitang ito, gaano ba katotoo yung sinasabi nilang hindi naman daw po nila sinasamba yung rebulto dahil ano lang daw po, huwaran lang daw po, kumbaga parang hindi naman daw po nila nakikita po yung Panginoon, kaya ang kaharap daw po nila ay rebulto, sabi po nila. Pero maliwanag po na sabi po ng Bible na hindi po kinalulugdan ng Panginoon ang taong walang pananampalataya. Bakit po? Sabi po ng Hebrews yan. Dahil po, ano nga ba itong pananampalatayang ito? Sabi nga po, ang pananampalataya ay naniniwala ka na mangyayari at matutupad yung mga bagay na inaasahan mo, na hindi mo siya nakikita. Ibig sabihin, wala kang kaharap, wala kang rebulto. Nananalangin ka, wala kang rebulto. So, focus ka by the Spirit na nagme-meditate ka sa Panginoon. Hindi mo siya nakikita, pero ramdam mo na nandyan siya. Bakit po? Ang Diyos po ay Espiritu. At ang Espiritu po ay para po siyang hangin. Yung hangin po, alam po natin na may hangin, pero hindi po natin alam kung saan po ito pupunta at saan ang gagaling. Maaring dyan lang paikot-ikot yan or saan. Pero alam po natin na may hangin po. Pero hindi po natin nakikita yung hangin kung anong itsura niya. Ano ba yan? Ano bang itsura ng hangin? Di ba? Ganun po ang Lord. Wala pong sinabi ang Biblia na pagkaharap po natin ang Lord, kailangan natin ng rebulto para maalaala natin siya, para makita natin ang kanyang mukha. Ang Diyos po ay Espiritu at walang sino mang tao na nakakakita sa Panginoon. Kaya hindi po natin pwedeng i-drawing ang Lord. Uy, ito si Jesus, itong rebulto,
Ito kamukha ni Jesus. Hindi po. Kahit na si Moses na malapit na lingkod ng Diyos. Nakikipag-usap po ang Panginoon kay Moses sa harap-harapan po. Pero sabi po ng Exodo, yung likod ng Panginoon, nakita po yun ni Moses. Pero po yung mukha, yung mismong mukha ng Panginoon ay hindi po nakikita ni Moses. Wala pong nakalagay doon. Sabi po ng Lord kay Moses, makikita mo ang aking likod, pero ang aking mukha ay hindi mo pwede makita. Bakit po? Sabi po ng Bible, sapagkat lahat daw po ng taong makita sa Panginoon ay mamamatay daw po. Ayun po yung sabi ng Bible. Kaya po, ibig sabihin, hindi daw po natin pwedeng i-drawing yung gawing rebulto yung Diyos. Kasi hindi naman po siya natin nakikita. Ano kaya nga anyo ng Panginoon? Diba? Hindi naman po natin. Kasi nagkikipag-usap ang Lord sa atin sa isip at sa ating puso. Nararamdaman po natin siya kasi po siya ay Espiritu. Naramdaman po natin siya sa pamamagitan ng atmosphere, di po ba? Naramdaman po natin yung hangin na dumadampi. Ganun po siya magpahiwatig. Pero hindi po natin siya nakikita. Hindi po natin pwedeng sabihin na, uy, ito si Senyor Santo Niño, ito si ito yun, kamukha ni Jesus. Hindi po. Only Jesus. Totoong nagkatawan po siyang tao. Pero pumasok lang po siya sa katawan ng tao, nagkatawan tao siya para po malapitan po niya tayo. Kasi po, kung hindi po siya ganun, wala pong taong makakalapit sa Panginoon. Yung nasa bundok nga ng Sinai, nasa wilderness po yung mga Israelita, nung bumaba po ang Lord doon sa bundok ng Sinai, nagkadurog-durog yung mga bato. Sabi nga po ng mga Israelita, Moses, ikaw na lang ang magkipag-usap sa Panginoon kasi natatakot kami, baka mamatay kami. Dahil sa sobrang pagsik po ng kapangyarihan ng Panginoon. Biruin mo yun. Tapos, nagpapakita po ang Lord sa mga Israelita saan yung apoy. Apoy, kung gabi, tapos kung araw naman, ulap, haliging ulap po. Pero wala po siyang eksaktong anyo na ibinigay ng Lord na ito ang mukha ko. Wala pong sinabi ang Lord. Sabi nga niya, ako. Sabi niya, ako ang Diyos. Ako ang Panginoong Diyos. Pero wala po siyang sinabing, ito yung aking mukha, ito yung kahugis ko, ito gawin yung, ito rebulto. Wala po siyang sinabing gano'n. Mga minamahal. Ang sabi po, papatutunayan po ng Bible sa atin niya na ang Diyos ay hindi po rebulto. Ang sabi po ng number 1 po, ang sabi po na ang Diyos po ay Espiritu. Idinig po ng kasulatan na ang Diyos po ay Espiritu. Ang sabi po ng John chapter 4 verse 24 na ang Diyos ay Espiritu, kaya ang dapat lahat po ng sumasamba sa Kanya ay sasambahin po siya sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin kung Espiritu po at katotohanan, wala pong, di po tayo nakaharap doon sa mga nakabitin ng mga malalaking rebulto. Doon po sa so nakatingin lang po tayo, nakapikit po yung ating mata at nakataas po yung ating kamay, nananalangin po tayo sa Kanya. Na sa pamagitan po ng ating isip at puso, nakakausap po natin siya. Nakikipag-usap po ang Panginoon sa atin sa pamagitan ng salita ng Biblia. Ito po, Biblia po. At sa pamagitan po ng mga revelation o pangitain. Yun po. Pero hindi po siya nakikipag-usap sa atin sa pamagitan ng rebulto. Wala pong sinabi. Sa halip, sabi nga niya, huwag kayong gagawa ng rebulto. Anumang hugis, kahit sa karagatan, kahit yung mga bituin, huwag daw pong sambahin. Yung buwan po, huwag daw po natin sambahin. Sabi po na, akong si Yahweh, sabi niya, talagang siya lang daw po ang dapat sambahin. Ibig sabihin, sasamba po tayo sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Manalangin po tayong wala po tayong kaharap na rebulto. Alalahanin po natin siya ng walang rebulto. Isip, puso po. Kasi ang Diyos po, hindi po tumitingin sa kung anong katayuan mo. Mahirap ka man o mayaman ka. Ano man ang katayuan mo. Magaling ka man, marunong ka man sa lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi po siya nakatingin. Tinitingnan po ng Diyos ang puso mo.
Yun po yung anyo po ng Diyos ay nasa puso mo. Kaya pag tinanggap mo na nga si Kristo at pumasok na si Kristo sa buhay mo, ikaw at si Kristo ay isa. Bakit? Ang puso ni Kristo ay sumasa iyo. Hindi po ribulto. Kasi kung tinanggap natin ay ribulto, magiging ribulto po tayo. Pero dahil ang tinanggap po natin ay si Kristo, amen, hallelujah, dahil ang tinanggap po natin ay si Kristo, talaga pong si Kristo po ay sumasa atin. Amen? Hindi po yung ribulto. Maliwanag po ito. Pangalawa po, ang sabi po, ang Diyos ay salita. So marami pong mga tao na mas pinaniniwalaan niyang kaharap yung ribulto kaysa basahin yung salita ng Diyos. Amen? Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Ito po yung salita ng Diyos. Gusto mong kausapin si Jesus? Gusto mong kausapin ang Holy Spirit? Gusto mong kausapin ang Diyos Ama? Ito po, iisa lang po ang salita ng Panginoong Hesus. Pag binasa po natin ito, tuturuan po niya tayo ng matuwid at maayos na pamumuhay. Magandang plano, perfect, dadalhin po niya tayo sa perfect will niya sa atin. Amen? Yung kinabukasan po natin salalay po sa Kanya. Amen. Mga minamahal. Sabi po, ang salita po ay Diyos. Bakit po? Ang sabi po ng John chapter 1 verse 2, sa simula pa lang po, ang salita ay Diyos at ang salita ay kasama ng Diyos. So, ibig sabihin, ang Diyos at ang Kanyang salita ay iisa. Amen. So, itong salitang ito, pakiramdaman nyo po, ang salita po, dahil ang Diyos ay salita at ang salita ay Diyos, yung salita po yun, ang ginamit po ng Diyos nung likhain niya ang daigdig. Hindi po ribulto. Ang sabi po niya sa Genesis chapter 1, sabi niya magkaroon, salita lang po sinabi, magkaroon ng karagatan, magkaroon ng tuyong bahagi, magkaroon ng himpapawid, magkaroon, ang sabi niya po, ang sabi niya, salita lang niya, nagkaroon. Alin po bang salita ang ginamit? Ito po, Biblia po, from the book of Genesis to Revelation, ito po yung salita. Hindi po nagbabago sapagkat ang sabi po ng Revelation chapter 22, siya po ang simula, siya din po ang wakas. Amen po ba? Maliwanag po, hindi po ribulto. Kasi kung ribulto po ang Diyos, hindi po niya kayang gawin yung himpapawid, hindi din po niya kayang gawin ang araw, mga bituin, mga katubigan, mga kabundukan. Hindi rin po niya tayo pwedeng bigyan ng hininga at buhay kung siya po ay ribulto. Amen. Noong unang panahon nga daw, sabi ng Panginoon, yung madilim po ang mundo at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Bakit po? Ang Diyos po ay Espiritu. Sa simula pa lang, ang Diyos ay Espiritu. Ginik ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu, hindi po siya ribulto, maliwanag po. Amen. So, masakit man po, nakaka-insulto po doon sa mga na kinamulatan natin, pero wala po, kami po mga nangangaral po, wala po kami magagawa. Dahil ito po ang utos ng Panginoon. Sabi nga po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, yung salita ng Diyos ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtutuwid, sa pagsasanay, sa pagkorek, sa mga likong pamumuhay. Yun po. Kaya nga po, pag narinig po natin ang salita ng Diyos, mamumulat po tayo. At alam din po natin na malalaman po natin at ang katotohanan at makalaya po tayo sa kinamulatan. Ang ganda-ganda ng mga effort natin. Di po kagawa tayo mga magagandang ribulto, mga poging ribulto, mga hugis na mga pagandahan, mga ginto, mga silver, pilak, kahoy, diba? Pero ito po isang malaking kamangmangan. Hindi po ito makapagligtas sa atin. Sa halip, madadagdagan po ang galit at puot ng Diyos sa atin. Bakit po? Mali po yun eh. Sabi na po ng Bible, wag po daw tayong gagawa eh. Kaya kung minsan, yung mga kababayan natin, dumadanas ng mga sakuna, tayo, kung minsan. Kasi nga po, mali po. Hindi po natin alam, mali na pala tayo. So, nagpapahiwatig ang Diyos. Amen.
Ang sabi nga ng Romans chapter 1, verse 26 hanggang 32, sabi, pinabayaan sila ng Diyos sa lahat ng kahiyahiyang mga gawa. Bakit po? Kasi nga po, kinalimutan nila ang katotohanan at ang sinamba nila yung mga nilikha ng kamay. Sa halip na sambahin ang lumikha, ang nilikha po ang sinamba. Maliwanag po. Hindi po natin pwedeng sambahin yung nilalang ng kamay. Mga ginawa ng tao lang ang gumawa. Sabi ng Panginoon, hindi daw po natin pwedeng sambahin yun. Ang pwede lang nating sambahin ang Diyos na lumikha po sa atin. Amen po ba? Maliwanag po. Amen. So, ang sabi po, yun daw pong salita na yun, dahil naging tao po siya. Paano po siya naging tao? Pumasok po siya sa sinapupunan ng Birheng Maria. Si Maria po ay kasangkapan lang yan. Doon lang niya ginawa ng Diyos sa kanya, pinadaan sa kanya yung kanyang layunin, kanyang mga plano, pero hindi rin daw po natin siya pwedeng sambahin. Nung hinanap nga si Jesus nung kanyang mga magulang, hinanap ni Maria nung kapanahonan ni Jesus, ang sabi po ng mga tao kay Jesus, hinanap ka ng iyong ina at iyong mga kapatid. Anong sagot ni Jesus? Ang sabi po ni Jesus, ang aking ina at ang mga kapatid ko ay yung mga taong sumusunod at gumagawa, tumutupad sa kalooban ng Panginoon. Amen. Yun po yung mga kapatid niya. Wala po siyang sinabi si Maria ay ina niya. Hindi po. Wala po siya. Sabi nga niya doon kay Maria, ginang Ginang ang tawag niya. Hindi po niya sinabing nanay niya. So maliwanag po si Maria, hindi po natin siya pwedeng sambahin. Only Jesus lang po. Bakit? Si Jesus po ay bunga ng Espiritu Santo. Nagkatawang tao po siya, pero siya po ay bunga ng Espiritu Santo. So, ang Diyos ay Espiritu at lahat ng sasamba sa Kanya, sasamba po sa Espiritu at katotohanan. Amen. Para makalaya po tayo. Amen. Kasi si Jesus lang po yung namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Si Jesus lang din po yung maghahatid sa atin sa langit. Amen. Si Jesus po yung umakyat doon. Hindi po si Maria, hindi po sinong rebulto. Amen. Ang sabi ng John chapter 14 verse 1 to, sabi niya, sa bahay ng aking amay maraming silid. Pupunta ako roon, tipaganda ko kayo at pag ako'y nakapaganda na ng matitirahan, babalik ako at isasama ko kayo roon. Yun ang maliwanag. Hindi naman po sinabing si Maria ay pumakyat sa langit at pagkatapos pong nasa langit, bababa siya, tukulin tayo. Wala pong siya namin ganun. Kahit sinong rebulto dyan, wala po. Kasuklam-suklam po sa paningin ng Panginoon. Amen po ba? Pangatlo po, yun po yung pangatlo, pumasok po sa sinapupunan ni Maria. Ginawa lang po ng Diyos na kasangkapan si Maria. Although sumunod po si Maria, malinis po ang kanyang puso. Napakaganda po ng puso ni Maria. Pero siya man po ay naglingkod din sa Panginoon. Pero hindi po siya pwedeng sambahin. Dahil si Maria ay tao rin katulad natin. Amen. Hallelujah. Salamat po. At pang-apat po. At nung makapasok po yung Espiritu sa sinapupunan ni Inang Maria po natin, ay naging tao po siya. Amen. Yung Espiritu po, kasi wala naman pong sumiping kay Maria eh. Kusa lang nabuntis eh. Sabihin, gawa po ng Espiritu. Kaya si Kristo ay bunga ng Espiritu Santo. Hindi po siya nagagaling mismo kay Maria, kung hindi dumaan lang po siya, ito'y gawa ng Espiritu Santo. Kasi wala naman po siyang sumiping kay Maria eh. Birhin po siya. Pero dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit, siya po ay naging tao po si Kristo. Amen. At si Maria po ay nagdadalang tao. Amen po ba? Amen. Naging tao po. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 14, ang salita po ay naging tao. Amen. Maliwanag po. Hindi po naging rebulto. Grabe. Ito po yung katotohanan ito. Nasa ayaw at sa gusto natin, hindi po natin pwedeng baliin at pabulaanan. Ito po yung totoo.
Ang Diyos ay Espiritu, at ang Diyos ay salita, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay naging tao. At ang Diyos, nung maging tao na po ang Diyos, ang sabi po ng Diyos, nung siya ay magiging tao, naging tao na po, sabi po ni Jesus sa John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Maliwanag po yun. Hindi po sinabing kung hindi kayo gagawa ng maraming ribulto at sambahin nyo, hindi kayo makakapasok sa langit. Wala po. Sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Lahat makakapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kasi kaya nga itong sinasabi madalas ng mga nangangaral, without Jesus you are nothing. Kasi nga po, si Jesus lang po ang buhay. Siya rin po ang katotohanan, siya din pong kalayaan, kapayapaan, kasaganaan, lahat ng kailangan. Kaya sinabi po niya, at sabi pa niya, walang ibang pangalan. Hindi si Senyor Santo Niño, San Pedro, hindi po yun. Walang ibang pangalan. Iisa lang tagapamagitan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen. Maliwanag po, hindi sinabing, yung itim na Nazareno, maliligtas kayo pag nagsamba kayo doon. Mga ribultong malalaki, gagawa kayo. Wala pong sinabi ang Biblia sa po ng Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12. Walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa buong daigdig para po tayo ay maligtas. Ang Jesus Christ lang na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay at nailibing sa ikatlong araw, muli din siyang binuhay ng Diyos. At siya ngayon ay nasa kalangitan. Hindi na niya pwedeng ialay ang kanyang buhay sapagkat minsan lang niyang ialay ang kanyang buhay para sa lahat ng panahon. Dahil ang kanyang pagkapari ay hindi katulad ng mga paring namuno dito sa mundong ito. Nagtrabaho dito sa mga templo dito sa mundo. Siya po ay doon po siya nagsilbi at naghari doon sa pinaka-original na tulda doon sa langit. Yun po, hindi yung original po na sambahan po. Doon po siya. Yun po ang hindi kayang gawin ng tao. How much more po ang ribulto? Kaya bang gagawang ribulto ng ganun, di ba? Malaki pong kamangmangan ito. Grabe po. Amen. So, yan po ang dahilan. Only Jesus lang po talaga. Sabi po ng Bible, Matthew 6:33, unahin mo ang mga bagay na makalangit at lahat ng mga bagay na kailangan mo, ibibigay ng Diyos sa inyo. Ito pa ang kayamanan ng Diyos, ha? Hindi kayamanan ng ribulto ito. Ito pa ang kayamanan ng Philippians 4:19. Buhat sa hindi maubos-ubos na kayamanan ng Diyos sa langit, ibubuhos po ng Diyos sa inyo. Hindi naman po sinabi buhat sa ribultong malalaki, ibubuhos sa inyong pagpapala. Di po ba? Unahin po natin si Jesus. Born again ka man, unbeliever ka man, hindi mo pa na-encounter si Jesus, kailangan po mamulat po tayo sa katotohanan. Jesus is coming any moment. Abnormal po ang mundo natin ngayon sapagkat nasusulat po sa Bible na kapag napalapit na ang pagdating ng Panginoon, magkakaroon po talaga ng abnormality yung mundo. Samot-saring mga pakulo ng dyablo. Bakit po? Malapit na po ang kahatulan ni Satanas eh. At lahat ng sumama kay Satanas, lahat ng nalinlang ni Satanas ay kasama niyang itapon sa impyerno. Yun po yung napakalupit doon. At habang buhay, tutustahin po doon ng walang araw at araw at gabi po, tutustahin po sa impyerno. Yun po yung pangalawang kamatayan. Totoo pong mamamatay ang katawang ito, pero hindi po yung original. Ito po isang tolda lang ng ating kaluluwa itong katawang ito. Kapag po namatay ang katawang ito, babalik po ito sa alikabok. Ngunit ang nagsasalitang ito ay yun po yung pupunta kung saan po ang kanyang destinasyon.
Amen. Pag sa impyernong destinasyon, doon po siya pupunta. Pag sa langit pong destinasyon, doon po siya pupunta. Pero nakakikilabot po talagang sasapitin ng mga taong hindi po nakinig. At hindi po sumunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi po natin pwedeng kalabanin ang Lord. Dahil siya po ang may-ari ng daigdig. Papalitan po niya ang daigdig na ito. Saan po tayo titira? Wala po tayo. Hindi po tayo mabigyan ng mga rebulto ng bahay para tirahan natin. Wala pong kakayahan dahil pwede lang pong kapakinabangan ng rebulto ay gatong lang po. Pwede po natin siya igatong kung kahoy siya. Kung simento naman po, pwede po natin siyang durugin at itambak. Pero hindi po siya makakapagligtas. Hindi po siya makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Hindi po siya makapagbigay ng anumang kailangan. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. Kayo naman pong, sabi po ng Panginoon, ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Panginoon ay maliligtas po. Amen. So yung pong mga tao na hindi mo pa natanggap si Kristo at hindi ka pa nagkaroon ng malinaw na relasyon kay Kristo. Ito po yung panalangin ng pagtanggap kay Kristo para po tayo ay maligtas. Sabi ng 1 John 1:9, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ni Kristo at sabi ng John 1:12, bibigyan niya tayo ng karapatan para tayo po ay magkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. So yun pong, kung ikaw man ay hindi pa nakatanggap kay Kristo, sumunod po kayo sa panalangin na ito. Ito po ay panalangin ng pagtanggap para po tayo ay makalapit at makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Panginoong Hesus Kristo, maraming salamat po sa oras na ito. Kinikilala ko po ang aking kamangmangan. Patawad po sa aking paghahanap ng katotohanan sa maling kaparaanan. Patawad po sa paglimot ko sa inyong mga tuntunin, sa pagbaliwala ko sa inyong mga salita, sa hindi pakikinig sa pangangaral ng inyong mga lingkod. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan, simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Nagalit po ako, nagtampo, naghinanakit, sumamba sa mga rebulto, sumangguni sa mga espiritista, mangkukulang magtatawa, speak healer, mga pekeng manghuhula. Patawad po sa lahat ng ito. Nagalit po ako sa mga magulang ko. Sumuway po ako sa magulang ko. Hindi ko po pinakinggan ang kanilang mga payo. Patawad po. Patawad po kung ako'y nagalit, naghinanakit, sumama ang loob, nagnakaw, nagsinungaling, nainggit, napuot. Patawad po, Ama. Sa mga oras na ito, pumasok ka sa puso ko. Tinatanggap kita bilang personal na tagapagligtas ng buhay ko. Simula sa oras na ito, gawin mo akong anak mo. Gawin mo akong tagapagmanang kagaya ng Panginoon, kasama ng Panginoong Hesukristo. At ang puso kong luma ay palitan mo ng bagong puso na kagaya ng puso mo. Gawin mong kagaya mo ang pamumuhay ko, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Simula ngayon, ako'y nangangako na maglilingkod sa inyo. Susunod, habang ako'y nabubuhay. Ako'y naniniwala po na sa mga oras na ito ay pinatatawad mo na rin po ako. Dahil pinatatawad ko na rin po ang mga nagkasala sa akin. Maraming salamat po, Ama.
sa mga oras na ito sa kaligtasan na binigay mo sa akin na walang bayad. Salamat sa bukas na puso at isipan, paningin na pinagkaloob mo sa akin. Salamat sa Espiritu at katotohanan na nandito ngayon sa aking puso. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen and amen. Okay. Kapatid, kung sumunod ka sa panalangin, isang verses po ang babasahin ko sa iyo. Ito po yung ginawa mo kung sumunod ka sa panalangin. Ang sabi po dito sa John 1:12, subalit ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung tinanggap mo siya ngayon at sumampalataya ka na si Jesus ay Panginoon at siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka at hindi ka lang anak. Ang sabi ng Galatians 4:7, ginawa ka pa niyang tagapagmanang kasama ni Kristo. Amen. Kaya yung pagtanggap mo ngayon sa panalangin, pagsunod sa panalangin, ito po ang simula ng karapatan mo para ikaw ay maging anak ng Diyos. Ngayon, anak ka ng Diyos. Ikaw ay born again. Ang sabi po ng John 3:3, you must be born again. You cannot enter the kingdom of heaven. Amen. God bless you po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. At mahal po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus Kristo.